sa hapong ito ay tungkol po sa gastroenteritis, commonly referred to as tinatawag din ho itong stomach flu. Ito ho ay inflammation ng stomach tsaka intestine na galing po sa infection tulad ng virus, bacteria, parasite, or exposure to toxins. Mahirap din ho ito kasi kahit na simpleng infection lang, ito ho kasi ay merong diarrhea, at the same time may vomiting, abdominal cramps, and sometimes fever. So, yun nga hong palagi nating sinasabi na kung diarrhea lamang, okay pa kasi pwedeng painumin ang pasyente ng anti-diarrhea. But ang problema, kapag may kasamang vomiting, wala ho tayong laban dyan, no? Kasi nga, hindi ho tayo makakapagpainom ng gamot dahilan nga ho sa maisusuka din ho ng pasyente. Kaya, mahirap ho pagka ang pasyente nagsusuka dahilan sa bukod sa hindi ho maiinom ang gamot, ay ano po, no? So, pwede ho kasi ma-dehydrate ang pasyente, lalo na ho sa mga bata. Ang mga common causes ho niyan, sa virus, rotavirus, and sa bacteria, E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter. Sa parasite ho, Cryptosporidium, Giardia lamblia, at toxins, yung mga common food or water toxin. At kung non-infectious po, pwede rin hong sa food allergies, medication reaction. Ang simptomas nga po nito ay watery, diarrhea, nausea and vomiting, so pagsusuka, abdominal cramps, so masakit ho ang tiyan, naglalagnat ho. Ang paglalagnat ho, dalawang bagay. It's either dehydrated na ang pasyente or infectious fever. So kaya ho wag niyong iisipin na lahat ho ng paglalagnat ay due to infection, no? Posible ho kasing nakailang diarrhea and vomiting ng pasyente, tuyot na ho. Dehydration can cause fever, no? And syempre ho, fatigue and weakness. And ayun na nga ho, severe cases, dehydration. So talaga ho, ang gastroenteritis, mauuwi ho yan sa dehydration. Dahilan sa, yun nga ho, pagsabay, suka at pupo. No? So tapos hindi kayo makapagpainom ng gamot. No? Ang transmission ho nito, pwedeng person to person, ibig sabihin ho, direct contact sa infected individual. Pwede rin hong, mas kadalasan ho, contaminated food and water, no? Ingesting pathogens, galing ho sa mga unclean sources, fomites, so touching surfaces, contaminated with pathogens. So pwede ho yun, no? So, yung pagkain ninyo na nadikit ho sa contaminated na bagay like spoon and fork, no, knife, na yung kubyertos po ang contaminated, or yung pinggan, yung baso, no? Yung lagi ko nga hong sinasabi sa inyo na pagka umaga ho at gagamitin ninyo at alam ho ninyong may cockroaches sa lugar ninyo, aba hugasan at sabunin nyo ho uli. Kaya ako sinasabi ko sa inyo, kung wala kayong lagayan ng kubyertos, spoon and fork, plates, knives, baso, simpleng malinis na plastic ho. Yung disposable garbage bag, no? O plastic. So, yun ho, malinis ho yun. Balutin nyo ho. Huwag nyo kayong gagamit ng plastic, no? Kasi marumi na rin ho yun. Yung bago at malinis. Total, gumagamit din ho kayo niyan para lalagyan ng garbage ninyo, di ho ba? Pinambabalot nilo sa garbage can ninyo. But,
Pag hindi pa ho yan gamit, malinis po yan. So, hindi ho kailangan ng mamahaling lalagyan ng mga kubyertos na yan. Simple ho, sa gabi, balutin nyo yan ng malinis at bagong plastic, no? So, ganoon ho, no? Use your wisdom, no? Wag ho kayong kakain ng naka-expose o pwede hong inipis na yung kubyertos ninyo sa gabi. Talaga naman hong mag-gastroenteritis kayo niyan, no? Now, for diagnosis, clinical history and physical examination, no? So, siyempre ho, magtatanong kayo ng history at check upin nyo ang pasyente. Yung stool test ho, to identify infectious agent, fecalysis, and blood test. So, kailangan din ho yan pag severe dehydration na ang pasyente. For the treatment, so, kailangan ho ng rehydration. Basta ho hindi nagsusuka, oral rehydration solution for mild dehydration, painom nyo po. Or pag severe ho ang kaso, IV fluid na ho ang kailangan dyan. So, kailangan nyo ho ang ospital. And medication, so yung mga anti-vomiting drugs, no? Anti-diarrheal agent, like loperamide, sa non-bloody diarrhea, and antibiotics ho, pagka contaminated ho talaga ng microorganism, no? Pwede rin hong magpainom ng antiparasitic kung sure ho kayo na anti-parasite o parasite ang cause. Siyempre ho sa diet, kailangan nyo ho ang small, bland meals, no? So, tulad ho ng banana, rice, no? Kung mas maganda ho kung lugaw lamang, no? Soft diet. And i-avoid nyo ho ang dairy products, something with caffeine, kasi yung acidity ho ng caffeine, nagdadagdag ho yun sa diarrhea. Meron nga ho pag severe ang acidity, nagdadiarrhea din ho. Not due to infection, but due to severe acidity. Alcohol, huwag ho kayo uminom ng alak, no? And fatty or spicy foods. So yan ho ang mga bawal. Now, para ho sa prevention, syempre ho, hygiene, no? Wash your hands with soap and water frequently, at yung tamang paghuhugas ng kamay, no? Pati ho yung fingernails ninyo, i-wash ninyo with soap and water. And same food practices, safe food practices, tulad ho ng proper cooking. So minsan ho kasi undercook, hilaw pa ho yung loob, no? And storage of food. Yan na nga ho sinasabi ko, yung pagtatago ho ng pagkain. So, ipasok ho agad sa ref, no? Wag ho yung nakailang oras na sa labas, saka pa lang ho ipapasok. And kailangan ho ang safe drinking water, no? Wag ho kayong iinom ng tap water. Kung yun, syempre ho, bumili kayo ng tubig, or kung kayo ho ay may pwede naman ho yung kinakabit sa faucet para ho pang filter ng tubig, no? And avoid contact with infected individual. Pagka ho symptomatic kayo, no? Complication ho, syempre nangunguna ang safe dehydration, no? Severe dehydration, sorry po, no? And kasama ho dyan syempre ang electrolyte imbalances, low potassium, low sodium, at siyempre ho, persistent diarrhea, lalo na kung immunocompromised ang pasyente. At rare ang systemic infection, no? Tulad ho ng sepsis and salmonella, pero possible din ho yan, no? Pagka hindi ho na-treat properly and napabayaan ho, pwede ho mapunta yan sa dugo. At meron hong mild cases lang, short-lived diarrhea, tsaka mild abdominal pain. Pero ho, pagka may kasama na hong vomiting, moderate case na ho yan. Tsaka pag may kasama na hong lagnat. And severe ho ang case kung pagka ho merong blood in the stool. Tapos may high fever na ho. Dehydrated na ho ang pasyente. Confusion,
and shock. Shock ho pagka low BP na ang pasyente at medyo yung ratio ho medyo nawawala. Emergency na po yan. Common din ho ito sa mga infants, young children, and elderly. Sa mga immunocompromised patient, yung meron hong HIV, may chemotherapy, or yung mga kakaka-transplant lang ho. Or kahit na ho hindi bagong transplant. Kasi umiinom ho yan ng suppress ng immune system, lifetime. No? So, sa mga may balak pagka-kidney transplant, yan ho ang haharapin ninyo lifetime. Dahil yung ibang pasyente hindi alam nalalaman nila pag ando doon na yung problema. No? Iinom ho kayo lifetime ng pang-suppress ng immune system para ho hindi i-reject ng katawan ninyo yung bagong kidney ninyo. No? Siyempre ho, ang resulta, babagsak ang immune system ninyo. Madali kayong mahawaan ng kahit na simpleng mikrobyo sa pagkain, naubuhan kayo. No? Yun ho ang kapalit ng i-transplant sa inyong kidney. Travelers, yung mga mahilig magbiyahe, no? Yan ho, madalas siyang nakakuha ng mga microorganism, and sa mga crowded setting, sa mga daycare center, nursing homes, schools, ayan po, mga risk factor po yan. And ang klase ho ng ganitong sitwasyon, bigyan nyo ho ng probiotic para ho i-support yung recovery by restoring yung gut microbiota balance. No? Zinc supplementation, so nakaka-reduce ho ng duration and severity ng diarrhea, especially ho sa bata. Hospitalization, basta sabi ko sa inyo, may pagsusuka, kailangan nyo ho yan dahil papunta yan sa dehydration. Kailangan ho niyang ma-hospital. Sa kaso ho ng bloody stool, i-avoid nyo ho ang anti-motility agent. No? Kasi hindi ho tama yan sa mga may bloody diarrhea or suspected bacterial dysentery. So, i-avoid nyo ho uli ang street foods tulad ng palagi kong sinasabi sa inyo. Kailangan filtered water ang iniinom, no? Drink only bottled water. Avoid yung mga raw, hilaw na pagkain and undercooked meat. Yung mga rare or medium rare na steak, no? Kala nyo naka-steak kayo, contaminated naman ho pala. Seafoods and unpasteurized daily products, no? At be careful ho sa infants, no? Pagka sa dehydration, no? Paano nyo malalaman na dehydrated na? Sunken na ho yung eyelids, no? And wala na hong luha, wala nang tears ang baby, no? Or infant. And yung lips ho, dry lips. And yung fontanelle ho, no? So lubog ho ang fontanelle sa ulo, yung bumbunan pagka kinapa ninyo. And pag pinpinch nyo ho yung skin nila, hindi ho masyadong bumabalik agad sa proper skin tone, no? Be careful ho sa mga baby kasi maliit lang ho yung body mass nila. Nakakamatay ho sa kanila yan ng mabilis kasi sandaling ilang fluids lang ho ang mawala, dehydrated na yan or severely dehydrated na po yan, no? So, para ho ma-prevent yan, no? Siyempre ho, kailangan ho talaga maingat tayo sa mga kinakain, huwag hong kumain sa mga tabi-tabi, turo-turo, no? At pag yan ho ay nadapuan na ng langaw, hindi nyo lang po alam o hindi nyo lang nakita, no? At yung halimbawa, nalaglag na ho yung pagkain, huwag na hong damputin, no? Yung halimbawa naman ho, medyo may amoy na yung pagkain, hindi na ipasok sa rep. Kailangan ho, agad, no? Huwag na ho kayong manghinayang dyan. Yung iba ho, huhugasan tapos lulutuin uli. Hindi po nila alam na hindi ho minsan basta-basta napapatay yung germs sa ganun, na malapit na ho masira yung pagkain. Yung kaunting pagtitipid, isipin nyo ho ang kapalit niyan gastos sa ospital pag kayo ho na ospital, no?
So, pwede naman hong ma-prevent ang gastroenteritis, no? So, gawin ho lahat ng prevention tips natin. And wake up call po sa mga may diabetes and sa mga gusto kong pumayat. May bago ho tayong napaka-effective na treatment. Sigurado kong maibababa ang sugar nyo agad at yung mga gustong pumayat, talaga kong papayat kayo without any effort. Pati ho sa diabetes, without effort, makikita nyo ang sugar nyo talaga kong bababa. Huwag nyo na hong hintayin na kayo ay magkaroon ng mga komplikasyon. Ang nakamamatay ho sa diabetes, hindi yung sugar mismo, kung hindi ho yung mga komplikasyon. Now na po, huwag nyong ipagpabukas at bago pa humahuli ang lahat. And welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dr. Tanong ni 3670. Doktora, umiinom po ako ng vitamin B complex, B1, B6, and B12. 500 mg, 60 tabs. 60 tab lang po binigay ng doktor. Pwede ko po bang i-continue at calcium? Okay, so yung sa B complex pwede, no? Kasi water-soluble vitamins lang ho yan. But yung calcium ho, very critical ho yan. Kasi ho, lalo na pag synthetic, hindi ho masyadong na-absorb. Kailangan ho niyan may vitamin D and magnesium na kasama. But kahit na nga ho meron, minsan problema pa rin ho ang absorption. Pangit ho kasi ang komplikasyon yan. Pag hindi na-absorb, magiging kidney stone ho yan, and also dadagdag ho yan sa atherosclerosis, bara sa ugat. So hindi ho simple pag hindi siya na-absorb. Kayo ho ang gagawa ng sakit sa inyong sarili. So, kuhanin nyo na lamang ho. Yung calcium, huwag nyo hong ituloy. Kuhanin nyo na lamang ho sa natural source, which is, isa ho sa richest source, of course, is malunggay. Yan lamang ho ang kainin nyo araw-araw. May mga, marami na ho ang calcium na makukuha nyo dyan. Lang tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street, and everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayo mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.